Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na ang mga estudyanteng nakikinig sa aking talumpati ngayong araw. Ako po si Claire Pauline, isang mag-aaral dito sa Southern Leyte State University at ngayong araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang mga mahahalagang gabay para sa mabuting edukasyon. Nais ko lamang sanang itanggi ang ideya na ang edukasyon ay para lamang sa ilang tao, ngunit ang totoo, ito ay para sa bawat isa. Kahit ano pa ang ating kapansanan o pangangailangan sa ating universidad, ating dapat kilalanin at yakapin ang mga estudyanteng may kapansanan o students with special needs. Sila ay hindi dapat itunuring na iba, bagkus sila ay dapat maging bahagi ng mas malaking pamilya ng SLSU. Naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may kakayahang makatulong sa kanilang tagumpay. Sa pamamagitan ng malasakit at pag-unawa, maaari nating gawin ang mas maaliwalas ang kanilang karanasan sa paaralan. Sa mga guro, estudyante at kanilang sino mang kasapi ng komunidad, itaguyod natin ang inclusivity at suportahan ang kanilang pangangailangan. Magsilbing inspirasyon tayo sa kanilang mga pangarap, at sa ganitong paraan, magiging mas malakas at mas buo ang ating universidad. Dumako naman tayo sa gender and development. Ito ay isang perspektiba at adhikain na naglalayong bigyan ng pantay-pantay na pagtingin at pagkakataon ang mga tao sa lahat ng kasarian. Layo nitong labanan ang diskriminasyon at patas na pagtrato sa lahat ng mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQ+ community. Bilang isang estudyante, tayo ay may malaking pananagutan na maging bahagi ng pagpapalaganap ng gender and development. Napakahalaga na tayo ay magkaroon ng malalim na pag-unawa at kamalayan tungkol sa isyong ito. Dapat nating kilalanin ang kahalagahan ng pantay-pantay na pagkakataon at karapatan para sa lahat. Sa ating universidad, maraming hakbang ang ginagawa upang maitaguyod ang mga prinsipyo ng gender and development. Mayroong mga programa at kurso na naglalayon sa pag-abot ng gender equality at empowerment. Subalit, hindi sapat ang mga programa at patakaran lamang. Kailangan din nating isaalang-alang ang ating mga kilos at pananaw sa pang-araw-araw na pamumuhay at pagkikipag-ugnayan sa kapwa. Ang gender and development ay hindi lamang tungkol sa kababaihan. Ito ay para sa bawat isa sa atin. Bilang mga mag-aaral, tayo ay may kakayahan na makapagbabago. Maaari tayong maging mga instrumento ng pagbabago at makapaghahatid ng pag-unlad sa lipunan. Ngayon, nais ko ring talakayin ang isang napakahalagang isyu na kinakaharap ng ating universidad. Ang academic integrity o ang kawalan ng pagmamalasakit sa integridad ng ating mga akademikong gawain. Isa itong usapin na hindi natin dapat baliwalain sapagkat ito ang pundasyon ng ating pag-unlad bilang mga mag-aaral at profesional. Ang academic integrity ay hindi lamang tungkol sa pagtatalaga ng mataas na halaga sa katapatan at kahusayan sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, isa sa mga malalaking hamon na kinakaharap natin sa mga universidad ay ang plagiarism o pagnanakaw ng ideya o gawa ng iba. Ang plagiarism ay isang hindi kasiyasiyang gawain na labag hindi lamang sa patakaran ng mga paaralan, kundi pati na rin sa etika at kahusayan ng mga mag-aaral. Kung patuloy tayong magpapahirap ng iba, paano natin matuturuan ang mga susunod na henerasyon na halagang ng integridad sa kanilang mga gawain? Sa harap ng isyong ito, kailangan nating mag-ambagan at hanapin ang mga paraan upang maiwasan ang plagiarism at maisulong ang academic integrity sa universidad. Isa sa mga mahahalagang hakbang na maaari nating gawin ay ang pagtuklas ng leksyon tungkol sa kahalagahan ng orihinalidad at respeto sa gawa ng iba. Halimbawa, maaari itong tayong magkaroon ng mga seminar at workshop tungkol sa tamang pagbubuo ng mga akademikong papel. Sa pamamagitan ng paghahatid ng mga kaalaman at kasanayan sa pagsulat, maiiwasan natin ang kawalan ng ideya o gawang orihinal. Ang paggamit ng mga plug detector software ay isa pang paraan upang suriin ang mga bahagi
ng papel at matiyak na walang mga bahagi na naaangkop sa plagiarism. Ang panghuling bibigyan ko ng punto ay ang risk and disaster preparedness. Sa ating mga universidad at komunidad, isa sa mga pinakamahalagang usapin na dapat nating bigyan ng pansin ay ang disaster and risk preparedness o paghahanda sa mga kalamidad at panganib. Ito ay isang hamon na hindi natin dapat baliwalain sapagkat ang paghahanda at pagiging handa sa mga sakuna ay maaaring magligtas ng buhay at kayamanan ng ating mga kababayan. Una sa lahat, kailangan nating bigyan ng halaga ang pagkakaroon ng sapat na impormasyon tungkol sa mga sakuna at panganib na maaaring harapin ng ating komunidad. Kailangan nating maging updated sa lokal na patakaran at hakbang na isinasagawa ng ating pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Halimbawa na lamang nito ang pag-iimbak ng sapat na supply ng pagkain, tubig at mga gamot ay isang mahahalagang hakbang sa disaster preparedness. Sa ganitong paraan, kahit mayroong mga sakuna tulad ng lindol, baha o bagyo, mayroon tayong sapat na mga kagamitan upang matiyak ang ating pagkain, tubig at pangkalusugan sa panahon ng krisis. Mayroon ding mga hakbang na dapat nating iwasan o hindi gawin sa panahon ng kalamidad. Halimbawa din dito, hindi dapat tayo lumabas ng ating mga tahanan kung ang Meteorological Department ay naglabas ng babala na mayroong malakas na bagyo o baha. Tandaan din natin na hindi tayo dapat magpanik sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway maging daan tayo sa mas makatarungan at mas kaaya-ayang edukasyon para sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat at ang ating universidad. Yun lamang po at maraming salamat.